Pilipinas, ang oras po 6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pang programang Dos Kumpanieras at kami po inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Mantakin mo yun, ados na ng Setyembre, umpisa na ng bear months, Attorney Cam. Pero sa halip na Christmas songs ang ating naririnig ay mga ulat tungkol sa Bagyong Enteng at saka sa mga baha sa ibang lugar. At mantakin mo yun, halos lahat nag-suspendido na, no? Ng mga klase, ng mga opisina. Tayo, nandito pa din, of course. Would you believe, ay nakahabol po kami kanina. Saktong yung prosecutor, palabas na ng opisina. No? Pasakay na ng sasakyan, bigla kaming dumating, natuloy pa din. Anyway, ganun talaga, Attorney Cam, sa public service at saka sa ating profesyon, ano? Anyway, hanggang 7:30 po tayo ng gabi, pero habang kumukuyakoy kayo, makinig para po may matutunan. Kahit hindi po nag-a-apply sa inyo yung ating talakayan tonight, ay maari po meron kayong kakilala, kaanak, you can ask for a friend, no? Para po doon sa mga may problema sa kanilang mga asawa. Dos Kumpanieras. Dahil tatalakayin po natin tonight kung yun po bang abandonment o pag-iwan sa pamilya ay pwede na ba itong maging basihan para sa annulment? Sa ilalim po kasi ng batas, sa family code, yun pong abandonment, no? Pag-alis sa pamamahay, sa inyong family home, no? At umabot na ito ng 1 taon at ito'y walang sapat na batayan, no? Ay maari na po itong maging basihan sa pagsasampa ng legal separation. Ang separation, para po sa kaalaman ng lahat, i-reiterate lang namin, no? Ang legal separation, kayo po ay mag-asawa pa din. Hindi pa rin kayo maaring magkaroon ng sexual relationship sa iba, no? Pwede siguro pa tweetams lang, pero kapag ka po nagkaroon ng sexual relationship, maaari pa rin po kayong makasuhan sa ilalim po ng batas. Of course, ito po ay sa mga kababaihan at saka sa kalalakihan, Attorney Cam, merong usapin patungkol doon sa RA 9262 VAUSI, repeated marital infidelity is ground, no? Para sa pagsasampa ng emotional abuse under RA 9262, isang kriminal na kaso. Dos Kumpanieras. Pero meron po kasing bagong desisyon ng Korte Suprema patungkol doon sa pag-abandona, actually Attorney Cam, decades long na pag-abandona, no? Sa pamilya na walang sapat na batayan or walang valid na dahilan. Alam niyo po ba, no? Magandang balita po ito para sa mga inabandona, no? Dahil sabi po ng Korte Suprema sa isang kaso, ito po ay yung Lanusa versus Lanusa, isang April 2024 case, no? Bago pa lang. Mainit-init pa. Yes, mainit-init pa. Ay sinasabi po na ito ay indication or ebidensya or patunay ng psychological incapacity para mag-comply doon sa essential marital obligations. Ibig pong sabihin, no, pag kayo ay inabandona ng asawa ninyo, of course, yung abandon lalo na kapag hindi po nagsusustento, ito po ay maaring batayan, no, para sa declaration ng nullity of marriage. Take note, nullity of marriage, no, sa ilalim po ng section Article 36
ng Family Code. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na po yung mga suking tigpaminaw. Sabi pa ng mga Bisaya, mga suking tigpaminaw, kumusta po kayo ngayong maulang gabi, no? Habang nagkakape o naghahapunan, ang sarap ngayon, Attorney Cam, ng tinola na medyo maanghang-anghang dahil sa ginger, tapos maraming talbos ng sili, ayan, dahon ng sili, ay, ang sarap. Tapos maraming papaya o kaya naman ay sayote, lalo na kapag native ang chicken. Alam mo, pinakagusto ko talaga. Wag po yung chicken ng kapitbahay, ha? Ang gusto ko talaga ngayon yung hot and sour soup. Ay, ang sarap. Nag-enjoy ako. At saka po ngayon, masarap din yung halimbawa, tapos na kayo mag-dinner, pwede din naman, Attorney Cam, habang nagpapainit, yung sinangag na bigas, kape. Yan. Wow. The best. Ayan. Dos Compañeras. O kaya naman, kung kayo ay mahilig sa tsaa, pwede din po yung gumamela tea. No? Para sosyal, ang tawag, hibiscus tea. Wow. O kaya naman ay rosel. Halos iisa lang po yan. Although, I don't know, variety yata ito, Attorney Cam. Pero nasa isang pamilya sila. Yun. Hibiscus, rosel at saka gumamela, nasa iisang pamilya lamang po sila. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na. Ito ang si Gael Enriquez na nangunguna ngayon, Attorney Cam, sa ating page. Ganyan din si Mami Jovita Adami, Kenneth Arevalo, at syempre Raul Destacamento, Wilson Aldea, at Ma'am Grace Recta Eds Maglakas, Odette Oxales, Charo Abraham at Joby Barbecho. Magandang gabi rin po kina Feliciana Montemayor, si Ivy, si Jerry Mirna de la Cruz, Leo Javares, dyan po sa may Puerto Princesa, Leonita Cabual, El Camel, Peter Lynn Sanchez ng Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, and Ria Soto, ganun din si Yakuza Baluyo. Magandang gabi po sa inyo. Of course, si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano inanunod sa atin, at Manolito Nonato na anak ni tatay ng kanyang ni Attorney Nonato. Magandang gabi po sa inyo. At syempre Odette Oxales at maraming iba pa. Si Tita Ami Miraflor Garcia ay nanunood din sa atin ngayon. Kaya naman magandang gabi po sa inyo. Umpisa natin ang talakayan. Unang-una, magkakaiba pong animals. Magkakaiba pong hayop or itong annulment of marriage, declaration of nullity of marriage, at legal separation. Again, inuulit po namin, yung legal separation from bed and board, ibig sabihin, wala na kayong obligasyon na tumira sa iisang bubong, pero nananatili ang inyong obligasyon, nananatili ang inyong obligasyon sa inyong pamilya, lalong-lalo na kapag kayo ay innocent spouse, kayo ay nananatiling may karapatan sa sustento, at the same time nananatiling obligasyon ng isang tawag doon ng erring spouse o yung nagbigay ng dahilan para magsustento sa kanyang pamilya. Naroon pa din ang requirement ng fidelity. Ibig sabihin, bawal makipag-sexual na relasyon. Dos Compañeras. Sinasabi ko yung specific ako, Attorney Cam, yung sexual na relasyon. Bakit? Kasi ang pinarurusahan naman po ng batas patungkol doon sa yung adultery and concubinage, dahil yun pa rin po ay pananagutan, kapag kahit pa kayo ay legally separated na, dahil yung sexual na relasyon, yun po ay ground for adultery na matatawag, at pakikipag-live-in doon sa lalaki or ibabahay nyo yung babae, or sexual, ang tawag doon ang tawag doon, Attorney Cam, yung ipangangalandakan mo na asawa mo siya, bagamat at hindi, yun po ay ground for filing ng criminal na kasong concubinage. Ayan. Dos Compañeras. May kanya-kanya po itong grounds, Pagdating naman doon sa annulment of marriage, ibig pong sabihin valid until annulled. Ibig sabihin nito, meron lang pong limitadong period within which to
to file para sabihin sa korte, Judge, putulin mo na tong kasal ko to sa... walang visa to kasi po ganito, ganyan. Ipawalang visa nyo na po ito. Yan. Pero ibang usapin naman, may mga specific na grounds din po ito. Ibang usapin naman po kapag ang pinag-usapan natin ay declaration of nullity of marriage. In which case, Attorney Cam, kapag declaration of nullity... sa simula pa lang, wala nang visa ang inyong kasal. Itinuturing na walang visa mula pa. Bagaman at kayo po ay nagpakasal talaga, nagkaroon ng seremonyas, itinuturing na walang itong epekto at walang naging kumbaga ay nabuong obligasyon sa inyo bilang na walang nabuong relationship sa inyo bilang mag-asawa sa ilalim po or pananaw ng batas. Dos Compañeras. Magandang gabi po. Ayan, again po, clarify lang natin yung sinasabi ni Pañera na petition for annulment. Valido po hanggang sa mawalang visa. Ganon lang po yun. Pero again, sabi ni Pañera, may prescription. Meron lang po itong... Yes, hanggang 5 taon lang ito. Pero depende sa sitwasyon. Kung kailan po magiging valid at kailan nyo hanggang pwede lang kayo magsabi na, Judge, baka naman. Kasi pag lumagpas na po doon, valid na po yan. Wala na the pong rason. The presumption is tinatanggap nyo na. Accepted na. Yes, kaya po mapapansin ninyo sa mga declaration of nullity of marriage, ang talagang pinupuntirya dito lagi. Kapag lumagpas, Pañera, usually, ito naman ay real talk, Pag lumagpas na dun sa mga prescription, tinitignan po yung psychological incapacity. Kasi tinitignan po kung ito po bang asawa ninyo ay nagko-comply sa marital obligation bilang isang asawa sa inyo. So, yun po yung laging sinasangguni, di ba? In relation to that, maidagdag ko lang patungkol doon sa essential marital obligations or essential obligations of a married person. Yes. Hindi po yung hindi lang nag-comply, ay hindi ibig sabihin ay psychologically incapacitated. Correct. Kailangan po ninyong ma-establish. In fact, yung history po dito tinitingnan, even before ng marriage, meron bang mga indikasyon o meron bang sitwasyon sa buhay ng sinasabi nating psychologically incapacitated in the past, na nag-i-indicate na, ito nga, nag-i-exist na ito long before. For example, Attorney Cam, na yung, may nagkaroon kasi ako ng kliyente before, na siya ay panganay ng kanyang nanay. Panganay ng kanyang nanay, panganay din siya ng kanyang tatay sa nanay niya. Pero bunso siya ng tatay niya sa napakaraming mga babae. Ibig sabihin, kumbaga, in every place, replace. So, nakikita parang may pattern na maari itong naka-apekto sa psyche or sa pananaw o pag-iisip or behavior ng lalaking ito. Kaya ganito ang pananaw niya, kaya ganito ang ugali niya. Dos Compañeras. So lahat po yun ay tinitingnan in totality, pero ang sabi kaya nga po ang sabi po ng Korte Suprema kasi nag-evolve na rin po yung jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema patungkol dito sa psychological incapacity na ground for declaration of nullity of marriage. Noon, kakailanganin mo o requirement po dahil tinuturing itong medical condition, kailangan mo na ma-establish na psychologically incapacitated ang taong ito, ang asawa mo, sa pamamagitan ng yung isang expert witness na magsasabi, in-examine ko ito, meron itong narcissistic personality disorder, o meron ito psychotic ito, or bipolar disorder. Actually, yun sakit na talaga yung bipolar, Pero yung narcissistic personality disorder, o kaya ay antisocial disorder, may mga ganyan. Kanya-kanya, iba-iba pong mga terms, may mga medical terms, yung mga psychologist and psychiatrist natin. Ito po kakailangan mag-testify. Kaya, sobrang mahal, Dahil mapapamahal po kayo, magbabayad pa kayo doon sa psychologist or psychiatrist ng kanyang professional fee. At the same time, magbabayad din po kayo ng kanyang appearance fee. Dos Compañeras. Ayan. So, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Pero, meron po tayong DZRH Malakas Promo Question. Ayon ka sa Korte Suprema, ang hindi makatwirang pag-iwan sa pamilya ay maituturing na blank na siya namang basehan sa pagdeklarang walang visa ang kasal. Ipadala po bilang private message sa amin sa DZRH Dos Compañeras with your full name at syempre ang inyong
lugar kung nasaan po kayo. Yan. May standby reports ba tayo, May Panyera? standby report ba? Sorry, no? May traffic report tayo mula kay Tess Ignacio ng MMDA Metro Base. Totoo ba ito? Para kasi kanina nag-report na Nag-report na ba ito? Nag-report ito kay Henry Uri. Parang wala na. Nawala na ba? Kala ko kasi nandyan pa maluwag siya. daw lahat. Maluwag na, Oo, maluwag. Kasi marami na nagsuspindi, di ba? Naagapan. Available ang lahat ng mga daan. Pwede kayo, sabi nga ni Ka Henry Uri, pwede kayo magpabalik-balik kung meron kayong gasolina. Dos Compañeras. Okay, at magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Magbabalik po kami. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras, usapang hiwalayan. Malungkot masarap pa naman ngayon ang may kasama kasi malamig. Masarap ay kaya ka. Kaso nga lang, diba? Kaso nga lang, inabandon ka na. O pumunta sa ibang bansa o pumunta sa ibang kanlungan. Naghanap ng ibang init. Yes. Tapos ikaw ang giniginaw ngayon, katagal-tagal na din, no? Pwede ka na bang dumulog sa korte, judge, tulungan mo ko, no? Pero wag mo sasabihin kasi mag-aasawa na po ako, no? Sabihin, ang isa-cite mo doon, yung mga basehan mo, no? Dapat mo kasing ma-establish na may sapat na basehan para, deklarang walang bisa ang inyong kasal o kaya i-annul ang inyong marriage. Ayan. Dos Compañeras. Pwede po kayo magpadala ng mga messages sa amin, para po mabasa po natin. Anyway, puntahan ko lang yung kaunting kwento, yung gist ng kwento ni Lanusa versus Lanusa. So, makimarites tayo. Marites. Legal na marites. April 2024 case. Doon po sa kasong ito, mag-asawa po itong si, of course, dalawang Lanusa. Si female Lanusa, si wife na Lanusa po, ay inabandona ni Mister, no? Dekada na, no? Actually, Attorney Cam, saglit lang silang nagsama tapos inabandon na, nagpumunta sa ibang bansa at nag-asawa ito ng iba. Pero sa pagkakaabandon na niya, no? Hindi na siya lumingon pa. Kahit pa meron silang mga hindi pagsusustento. Kaya nga po dumulog sa Regional Trial Court para magsampa ng petisyon para inalify ang kanyang kasal, no? Denied. No? Petition denied. Sabi niya walang sapat na batayan, no? Pagdating sa Court of Appeals, ganun din. Kasi, Panyera, yung mga naunang kaso, di ba, may mga ruling ang Supreme Court before na mere abandonment, parang hindi siya sapat pa para ma-consider na psychological incapacity. Ang ground lang siya, sabi nga po doon sa batas. Ground lang ang hindi ang pag-abandona for a period of more than 1 year ay pwede na siyang maging basihan para sa pagsasampa ng legal separation, no? Halos walang epekto, no? Except na, of course, doon sa legal separation, pwede mong hilingin na ikaw na yung maging administrator ng property, or kaya ma-forfeit yung share niya sa conjugal assets. Pero dito, sa legal separation, kasal pa din kayo, no? So, again, yung mga implications nito, no? Etong sabi ng Court of Appeals, pareho, walang basehan, walang sapat na basehan para ideklarang walang bisa ang inyong kasal. Kaya ngayon, pumunta sa Korte Suprema, nakarating sa Supreme Court, no, itong kaso ng nina Mr. and Mrs. Lanusa. Si Mrs. Lanusa po ang nagsampa ng petisyon. Pero pagdating po sa Korte Suprema, sabi niya walang bisa ang kasal, no? Nitong si Mr. and Mrs. Lanusa, dahil itong si Mr. Lanusa, napakatagal na niyang inabandona ang kanyang pamilya, hindi siya nagsusustento, hindi na niya nilingon, no, ang kanyang pamilya. Patunay lamang na na wala siyang, wala ng psychological incapacity, na wala siyang kakayahan, no, na i-fulfill or tuparin ang kanyang marital duties or responsibilidad ng isang taong may asawa. Dos Compañeras. Sa ilalim po kasi ng family code, yung mag-asawa ay obligado na magsama, no, irespeto at mahalin ang isa't isa at maging loyal din sa isa't isa and render mutual help
end support. Support, So magtulungan dapat, mutual. Hindi yung isa lang ang nagtatrabaho at yung isa ay nambababae o nanlalalaki lamang, no? Or sitting pretty or kukuya-kuya-kuy lang habang yung asawa ay yun ang kakandakuba sa pagtatrabaho. Dos Compañeras. Yun daw pong infidelity or pangangaliwa at yung kakulangan ng suporta niya o hindi niya pagsusustento sa kanyang anak at sa kanyang asawa, unjustified. At saka yung unjustified absence sa kanyang pamilya, sa kanilang family home, patunay or indikasyon or ebidensya, no, na wala siyang kakayahan na i-fulfill o tupdin ang mga obligasyon ng isang taong may asawa as required by the family code. Dos Compañeras. Kaya ito, Attorney Cam, talo, tas nanalo in the end. Diba? Sabi nga ni Mrs. sa akin ang huling halakhak. Oo, bilib ako sa abogado ng neto, talagang pinustro hanggang sa Korte Suprema, no? By the way, again po, hindi na medical condition ang psychological incapacity. It is a legal condition, Yes. no? Kasi akala nung iba, psychological incapacity. May tama sa utak, hindi po yun totoo. Baliw o kaya may baka naluwagan ng tornilyo. Ay, ibang usapin po kapag kabaliw dahil ibang ground po yun doon sa annulment of marriage. Pero again, may period lamang po. Kung pwedeng, period lamang po kung kailan pwedeng isampa ang petisyon sa korte. Si Ma'am Mirna de la Cruz, sobrang relate daw siya. O Ma'am Mirna, baka may matutunan kayo ngayong gabi at kung sakasakaling swertehin kayo, no? Pwede po kayong magsampa ng petisyon o kaya kung halimbawa wala kayong financial na kakayanan, may tip ako sa inyo. Punta kayo sa DSWD o sa iyong barangay chairperson, magpadeklara kayo ng indigent, no? Pagkatapos dumulog po kayo sa public attorney's office, nag-handle po sila para doon sa mga walang kakayanan, no, na magsampa ng annulment case dahil walang kulang ang finances. Dos Compañeras. Alam mo, very nitong kaso na to kasi ang dami po nating na mga kababayan na nasa ganitong sitwasyon na inabando na, hindi na nagsusuporta, naghanap pa ng iba. Di ba? Ang dami niyan, marami yan. 10 taon na po kung inabando na, hindi na po kami binibigyan ng suporta. Kaya 5 taon, 20 years, kung ilang taon pa, no? So, itong desisyon ng Korte Suprema na to, no? Yung infidelity, yung failure na magbigay ng suporta, at yung unjustified absence sa pamilya, ground na po siya na pwedeng Kasi ikaw tao may asawa, dapat alam mo na meron kang obligasyon. Kung hindi naman sa asawa mo, at least dun sa anak mo, di ba? Ayan. So, alam mo, Panyera, sa ibang bansa, ang pinaka-grounds nila, pag sila ay nagpapahiwalay ba yun? Ay yung divorce. Irreconcilable differences. Meron kasi tinatawag no fault divorce, no, yung tipong nagkalabuan na lang. Hindi na kayo, kahit anong mangyari, hindi na kayo hindi ko alam kung anong ground ng divorce ni Ben Affleck at saka ni Jennifer Lopez because this is the second time. Okay. Ako, ito hindi ko alam kung nagpakasal sila ng first time. Narinig ko alam kung bakit. Kaya naman to kay Brad Pitt tsaka kay Angelina Jolie. Pero kasi ibang kwento nung kay J-Lo at saka kay ni Ben Affleck. Kasi si Ben Affleck at saka si J-Lo, sila before. Tapos naghiwalay. Pagkatapos nag-asawa si J-Lo ng iba. Nag-asawa din si Ben Affleck. Tapos divorce. Pareho tapos, sila. Ang daming, ilang napangasawa na ni J-Lo. Pagkatapos during the pandemic, nagkaroon ng, nagbati sila. I'm not going anywhere. Sabi ganun ni Ben Affleck. Tapos nagpakasal sila. Pagkatapos nagdi-divorce na sila ngayon. After 2 years. I don't know. Pero ibang usapin yung kay Kim Kardashian, dahil meron si Kim Kardashian na overnight lang ang marriage. Naku, hindi ko alam yan. Ang galing mong legal maritas, Panyera. Kasi yung kasambahay namin dati, favorite niya yung Keeping Up with the Kardashians. Dos Compañeras. Anyway, patuloy po tayo sa ating talakyan. Medyo naaliw ako doon. But Attorney Cam, may mga, again, yun pong annulment of marriage, meron lang po siyang mga basihan. Yung halimbawa po, 18 anyos, but
below 21. Ibig sabihin ito, Attorney Cam, majority age na ito, hindi na ito minor de edad, pero nagpakasal, walang parental consent, no? Requirement po kasi ng family code na pag magpapakasal ang 18 pero 18 na or lagpas pero below 21, may parental consent. Otherwise, no, with yun pong even yung magulang, no, pwede niyang ipa-anal yung marriage ng kanilang anak, no, noong kanilang anak na below 21 years old, no? Unless, of course, after obtaining or attaining the age of 21 ay nagpatuloy pa rin ng pakikisama, no? So kung kayo ay 18 at kinasal at walang parental consent, mag-isip-isip kayo bago kayo tumuntong ng 21. I'm not saying na gano'n ang ganyan, pero kung nag-aalanganin kayo, kitang-kita nyo na yung red flags, abay, mag-isip-isip. Dos Compañeras. Sabi nga lagi, no, ang sasabi ng mga lolo't lola, tsaka mga nanay natin, ang pag-aasawa ay hindi ang parang kanin na mainit na kapag napasok ka ay iluluwa mo, no? Maraming proseso yan. Kaya nga, no, kayo, pag kayo mag-aasawa, mag-i-strategize din kayo. Kasi bilog ang mundo, no? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Tsaka may mga pagkakataon, ibang-iba. Ibang-iba kapag ka mag-girlfriend-boyfriend pa lang kayo. Pero kapag ka kayo nagsama na, abay, lumalabas yung dark side. Yung skeleton sa closet. Ayan. Skeleton sa closet. Pati yung, isa pa po sa ground, yung unsound mind. No? So, pati yun, of course, kapag kayo ay nakisama pa upon discovery na ganun nga, dimmed wave na or forfeited niya inyong karapatan. Obtained by fraud, no? Niloko kayo, no? Sinabi na, nabuntis mo na ako, ikaw ang tatay nito, yun pala, iba. No? Yes. Pinaangkin sa'yo na wala kang kamalayan. Excited ka pa naman, uy, magiging tatay na ako, yun pala, ibang tatay. No? Hindi pala ikaw. Tsaka panyera, no, 'di ba? Sabi nila kapag kayo po'y kinakasal, 3 parties 'yan, no? 2 kayo pag Christian tsaka ang Panginoon. Pero actually in a legal sense, 3 lagi 'yan kasi andyan ang state. Bakit? Kasi po kapag magpapakasal kayo, kailangan i-rehistro mo. Kailangan alam ng gobyerno. Kapag kayo maghihiwalay, kailangan ng basbas ng korte. Bago kayo magpakasal, kailangan ng license, marriage license. No? Kukunin mo 'yan sa ahensya ng gobyerno, 'di ba? Kaya tripartite. Yeah. Dos Compañeras. Ayan. And syempre, yung physically incapable of consummating the marriage. Ano bang ibig sabihin ng physically incapable of consummating the marriage? Kapag ka po babaog o hindi magkaanak, ibig po ba sabihin, ground na ito para ipa-anal ang inyong kasal? The answer is no. Magkaiba po yung sterility ba yon? Sterile at saka yung impotent. Ang impotent, Attorney Cam, ay... Hindi. Ano ba yung impotent? Yung mga science, Kenneth Arevalo, tulungan mo nga kami. Yung impotency, no, ay... ang tawag ba doon? Ano yun Sabi dito, basahin ko. Erectile unable to to take effective action. Yan. So, ano siya? Hindi tinatayuan. So, ito ba, Attorney Cam, ibig bang sabihin pag lalaki? Kasi wala naman tumatay sa babae. Anong ibig sabihin pag babae? Anong implication nito? Diba? So, does this apply to men alone? Oo, to men alone. Kasi sabi dito, ito po ay maaaring... Ano ba ang dysfunction para sa... frigidity, yun ba yung tama doon? Sa babae? Awan ko, pero impotence ang sinasabi Iba po yung sterility or infertility na hindi magkaanak. Pero yung hindi po magkaroon ng anak ay hindi po ground. Yes, no? hindi siya. Hindi siya ground ng annulment of marriage. No? Kasi nagpa-perform pa rin. Meron pa rin siyang tinatawag na action. Kasi pag sinabi mo kasi impotent, parang helpless, sabi nga, powerless. So, kagaya noong, si Choi. Ayun nga, sabi nga rito, unable to achieve a sexual erection. So, kagaya nung kay Chiming Choi. Although, yung kay Chiming Choi, Attorney Cam, hindi siya annulment of marriage, kundi declaration of nullity of marriage. Why? Because, no, ang sabi niya, kaya namang mag-perform kahit jutay. No? Ang problema lang, ayaw niya talagang mag-participate. So, there is a big difference, no? Doon sa ayaw mag-perform, ayaw mag-participate at hindi talaga kaya mag-perform. Kahit pa gusto, kung hindi kaya makapag-perform, ito po ay ground for annulment of marriage. Pero kapag ka po, no,
hindi talaga kaya mag-perform pero ayaw talaga, no? Ayaw niyang pumayag, no? Umiiwas, kung ano-anong dinadahilan, no? Yun po ay maaring indikasyon na psychologically incapacitated siya na ground naman for declaration of nullity of marriage. Now, what is the difference? Kapag kasi declaration of nullity of marriage, hindi nag-i-expire ang karapatan mo, hindi nagpe-prescribe ang karapatan mo na magsampa ng petisyon, no? Kapag annulment of marriage ay hanggang 5 taon lang upon discovery. Dos Compañeras. Pasintabi po sa mga nakikinig at nanonood, ito po ay usaping rated PG. Hindi, kasi po ito po ng magulang ang kailangan. Kasi po, kaya po ito pinag-uusapan natin, may kinalaman po ito sa psychological incapacity. Yes, of course. So, ibig pong sabihin, lawakan natin ang ating pananaw sa buhay. Now, merong question dito, Attorney Cam, no? By the way, no, within 5 years po, from the time of the occurrence of yung particular ground, dapat po maisampa, no? Kaya nga po napakahalaga na aware tayo sa mga period, no? Aware na tayo sa sinasabi ng batas, otherwise, no, may chance na pala tayong kumawala sa isang abusive relationship. Yes. Dahil hindi natin alam, nawala yung ating chance na magkaroon ng panibagong buhay, no? Kasama yung makakapagpaligaya sana sa atin. Dos Compañeras. Kaya nga yung mga nakamiss ng opportunity, Panyera, umaasa na lamang sa pagpasa ng diborsyo, ng divorce law. Ayan. Si Mirna, sabi niya nangangaliwa pag ganun. Baog in short. Baog is yung infertile. Apo, hindi makakaanak. Pero nakakapag-perform. Kasi may mga ganun po, no, in a medical term pala, Panyera. For example, baog, no, yung kanyang, especially sa mga lalaki po, no, meron pong mga semen, Panyera, na parang patay na. So, zero. Kasi meron parang bilang sa medical term na parang 3 million kada release, no, kapag yun po ay mas mababa or wala talaga, patay lahat, yun yung definition ng baog, kasi hindi talaga siya pero nakaka-perform pero hindi makakabuo. Yes. Ayun yung pagkakaiba nila. Dos Compañeras. Attorney, halimbawa po na hindi nagsusustento, grant po ba yun sa annulment? Pagtungtong po ng first birthday ng anak namin, hindi na nagparamdam ang tatay. Nag-vlog lang sa birthday party ng bata, tapos nawala na, yun pala may iba na po at nagpakasal na sa ibang bansa. Ayan. Kasama po ito doon sa tinalakay natin, ano? Dos Compañeras. Yung basta po assuming na kayo ay kasal, dahil kung hindi naman po kayo kasal, mag-asawa kayo ng iba, wala pong problema. O kaya you do whatever you want, wala pong nagpo-prohibit sa inyo. Pero yung karapatan po ng anak ninyo para makahingi ng sustento ay syempre nananatili po ito. Now, kung ground ba siya sa annulment, not per se, but ang ini-invoke mo yan, yung declaration of nullity of marriage, ang ground mo talaga ay psychological incapacity. In short, Attorney Cam, yung ayon po sa Korte Suprema, batay po doon sa kasong Lanusa versus Lanusa, ang hindi makatwirang pag-iwan sa pamilya ay maituturing na psychological incapacity na basehan naman para ideklarang walang bisa ang kasal. So yung abandonment per se is not a ground, pero ebidensya or indikasyon ng psychological incapacity na ground for declaration of nullity of marriage or ipadeklarang walang bisa ang kasal. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Eto, Panyera, kapag meron po bang earpiece pa? Panyera, ito po ba ay pwedeng maging ground for annulment? Actually, nakalagay po sa family code, one of the ground, Panyera, di ba? Ang either party po ay mayroong sexually transmissible na hindi basta-basta incurable at seryoso, no? So it depends, no? Pero ang herpes kasi delikado yan. Tama ba ako kaya Arevalo? Delikado. Gumagaling ba ang herpes? Yun kasi yun yung pinaka magandang tanong. Tsaka dapat, Panyera, ito po ay di ba? Tawag dito, hindi disclose no? Dun sa party na meron pala siyang kasi ganon. Kung kayo, kung kayo ay alam nyo na, tapos, sa simula pa lang, tapos nangyari ito, meron na rin kayo niyan. Kasi this is, nakakahawa. Highly, ito, transmissible. Ay delikado kayo, magpa-check up na kagad, no?
In fact, Attorney Cam, ang pagkakaintindi ko ay kahit yung exposure mo lang doon, kahit wala kayong sexual contact, maaari mo itong makuha sa mga CR. Kaya napakahalaga, no? Napakahalaga po ng ating hygiene. Dos Compañeras. By the way, malinaw ko lang po yun pong only the aggrieved party. Anong ibig sabihin ng aggrieved party? Yung pong innocent spouse ang maaring magsampa ng petisyon. No, maliban na lamang kung although ngayon, Attorney Cam, pagka psychological incapacity, paari kasi dalawa kayong psychologically incapacitated. Pareho kayo, di ba? Dos Compañeras. Kasi for example, Panyera, no, sabi dun sa grounds ng annulment, kailangan na yung intimidation, force, and influence. Ay, kasi hindi hindi naman ikaw yung na-intimidate, yung ikaw yung nanakot. Ikaw yung nanakot. Kasi kung mag-raise ka ng ng ground, dapat po mawawalang bisa kasi tinakot ko po siya baliktad. Dapat yung pong innocent spouse. At saka yung nag-abandon, Attorney Cam, kapag kaganyan, napakadali naman para sa nag-abandon or nang iwanan ka na lang tapos magpa-file siya ng ng kaso. Hindi pwede yun. Dos Compañeras. Diba? So, may mga, again po, yung grounds na to, yung undue influence, force, intimidation, 5 years lang po. Simula nang mawala po yung threat, sa inyo. No? Kung halimbawa, ang tatay ang nanakot sa'yo, no? Hindi naman na pala, si tatay ay nakonwood, pumanaw na, or kung saan na pumunta, wala na yung threat, no? So, pwede ka mag-file. Again, within 5 years lamang po. Ito po yung pinagkaiba na sinasabi ni Panyera pagdating po sa petition for annulment tsaka declaration of nullity of marriage. Pag petition for annulment, meron ka lamang 5 taon, no? Para mag-file ng petition. Para erase tong mga grounds na to. Otherwise, barred ka na. Ayun. Now best, Reg. Magandang gabi sa Valing RTC 6. Saan po ba yan? Pasensya na kayo, hindi ako familiar kung saan ito. Magandang gabi po sa inyo, Nata, Tipasha Nicase and Valentino Poncia, gayon din Ramel Maluto at si Mamirna de la Cruz, marami siyang ugot. Alice Berosil sa Pangasinan, Merlinda Abolencia Moonbeats at maraming iba pa. Si Peter Albi at Marcelo M. nanonood sa atin, ganyan din si Maurice. Sasagutin po natin ang inyong mga questions maya-maya po lamang. Meron pang questions dito, Attorney Cam, kung halimbawa daw ay pareho na silang may kinakasama, pwede na ba yun sa mag-legal separation? At the same time, merong question dito, ni-raise o kung 18 years old na daw at hindi naman minor, bakit po kailangan pa ng parental consent, no? Para magpakasal, lagpas na naman ng 18 years old. Tsaka po itong tinatanong niya kung pwede daw ba na ipadeklara niyang walang bisa ang kasal ng kanilang mga magulang. Basta walang bisa ang kasal ng kanyang ama. No? So yun yung tanong. So ikaw, anak, no? Pwede mo bang ipawalang bisa ang kasal ng magulang mo? O halimbawa, yung isang magulang mo nagpakasal sa iba, pwede mo bang ikaw magsampa ng petisyon na ganito? Dos Compañeras. Again, no? Yung question ni Marcelo M. tungkol sa dysfunctional. What do you mean by dysfunctional? No, Marcelo M. So, yun pong ating DZRH Malakas promo question. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga taga Silang, Cavite, lalong-lalo na Tatay Ben Anarna, Ria Anarna, and Benji Villamayor. Happy belated birthday sa inyo dyan sa Lalaanuan, Silang, Cavite. Sa ating Malakas promo, ayon sa Korte Suprema, ang hindi makatwirang pag-iwan sa pamilya ay maituturing na blank na basehan naman para ipadeklara na walang bisa ang kasal. Padala po bilang private message sa amin, DZRH Dos Compañeras together with your name. At syempre kung nasaan po kayo, magbabalik pa pang programang Dos Compañeras, ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras, and it's 17 minutes after 7 in the evening. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. RH.
Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tinatalakay po natin ang tungkol sa hiwalayan. Before we pause for commercial, Attorney Cam, meron tayong question na nasaan na ba yun hinahanap ko. Kung halimbawa daw ay pareho ng may kinakasama, pwede na ba yun na mag-legal separation? Actually, no, only the innocent spouse. Dahil pareho po kayong erring spouses, wala po kayong malabo pong masakluluhan kayo ng korte kapag ka po ganun. Dos Compañeras. Similar case in annulment of marriage na kailangan po yung injured or aggrieved spouse ang dapat na magsampa ng petisyon. Otherwise, pagka yung pinayagan natin yung erring spouse o yung nagsalbahe o nagbigay ng dahilan, abay, ang gagawin lang niya pag gusto niyang makipaghiwalay sa'yo, ay, iiwanan ko nga to para ako ay makapagsampa. Diba? Hindi po pwede yung gano'n. Okay, next, Attorney Cam. Eto, panyera, sabi dito, yung mister ko po hindi po tinatayuan at hindi po nakikipagtalik. Pwede po ba itong gawing ground para mapawalang bisa ang aming kasal? Okay. Ito yung kaninang sinasabi natin na banggit na ni Panyera, yung Chiming Choy. Yung Chiming Choy, no? Again po, maaari pong mapawalang bisa ang kasal kung sa panahon na kayo po ay kinasal, ang iyong asawa po ay physically incapable of consummating the marriage. At ang naturang circumstansya po ay tuloy-tuloy at nagpapakita na, of course, hindi na ito maaareglo or magagamot, no? Pero again po, may prescription po ito, no? 5 taon. Kung halimbawa po 10 taon na kayo nagsasama, so hindi nyo na po ito pwedeng maging gamitin na ground. Yun. Thank you. Dos Compañeras. Itong question ni Nato Tepasha Nakase, gayon din yung question ni Maurice tungkol doon sa mga nag-asawa, iniwan ang totoong pamilya, nagkaroon ng bagong kinakasama o nagpakasal sa iba, no? Okay, valid man o hindi. Usually, kapag ito po ay hindi pa nullified or buhay pa yung unang asawa, ay hindi pa po valid pa rin po yung kasal nila, and therefore, hindi sila dapat na nagpakasal sa iba. Ngayon, regardless po kung anak ito sa una o anak ito sa pangalawa, tagapagmana pa rin po ito ng kanilang magulang, ng tatay at nanay nila. So hindi po nababaliwala ang karapatan noong mga anak sa una kahit pa mag-asawa, no? Kaya valid man o hindi valid yung pangalawang kasal. Again, hindi po naapektuhan ng pagpapakasal sa iba ng magulang yung inire-reserba ng batas para sa mga compulsory heirs, particular ang mga anak. Dos Compañeras. Ayan, Attorney Cam. Ito po, maaari po bang mapawalang bisa kung ang asawa ko po ay sobrang selosa? Selosa. So wala pa po yan sa ating grounds for annulment at hindi pa siya consider as psychological siguro incapacity, kung no? in together with other Yes. other manifestations, no? Halimbawa yung pagkasilosa dinideprive ka na ng inyong mga karapatan, no? Pagkatapos hindi ay pwede kasing pumasok yun doon sa psychological violence, no? Diba? Pero yung mere selosa lang pa niya. Mere selosa lang, tamang hinala. Tamang hinala, ay TH. baka maari pa din po, maaaring hindi pa rin po ito pumasok doon. Maliban na lang kung coupled with other manifestations. Dos Compañeras. Kasal, yung unang kasal ay sa judge after 5 years ng ibang bansa at nagpakasal sa iba sa Catholic Church. Pwede po ba, Attorney Cam? Yung unang kasal po, no? Kasi po ang sinasabi sa batas, yung unang asawa, yung aggrieved spouse na unang asawa, no, ibig sabihin siya yung pinendeho, no? Maari po siyang ground for legal separation. Pero yung pangalawa, assuming na ito ay hindi niya alam, no? Maari po siyang magsampa ng declaration of nullity of marriage doon yung pangalawang asawa dahil void, no, o walang bisa ang kanyang kasal dahil nga po kasal pa sa una itong asawa, itong pinakasalan niya kahit pa ito ay sa ibang bansa nangyari. Dos Compañeras. Yung question, Attorney Cam, pwede ba namin na questionin ang kasal ng papa namin sa pangalawa niyang asawa? Pwede ba naming ipaanal ang kasal nila ng father
namin kasi nang ikasal sila ng pangalawang asawa ay buhay pa ang mama namin. Dos Compañeras. Actually, ang tangi pong makakapagsampa para sa annulment of marriage ay yung laang mga partidong sa kasal. So bilang kayo ay mga anak, hindi po kayo pwede magsampa ng petition for declaration or annulment of marriage. Pero kung ito po ay kini-question ninyo sa dahilan na naaapektuhan yung mana ninyo, no? So pwede po kayong magsampa, maaari ninyong i-attack ito doon sa settlement of estate. But then you will have to go to court kasi pwede po ninyong i-raise doon na yung pangalawang asawa, no? Kasal pa yung nanay at tatay namin, therefore walang bisa ang kasal niyan. So, ibig sabihin, wala po yung karapatan na magmana doon sa properties na naiwan ng tatay namin. Pwede po ninyo itong i-allege. So, mas maganda po na makipag-usap kayo sa abogado kung yun ang issue ninyo, yung tungkol sa mana ninyo. Pero kung ito ay, dahil ayaw nyo lang siya, hindi po kayo pa pwede. Only yung apektadong spouse ang pwede pong magsampa. Dos Compañeras. Attorney Cam. Last na lang, Panyera, maaari po ba maging ground for annulment yung pagkakaroon ng anak ni Mr. sa iba? Okay. Ang Mr. po na hindi nagtapat tsaka nagkaanak po nung siya po ay binata, no, ay hindi po kasi pwedeng maaaring gamitin para ipawalang bisa ang kasal. Kasi po, di ba, nakalagay doon, no, isa sa mga ground for annulment ay yung tinatawag na fraud sa Article 45 ng Civil Code. Iba kasi kapag halimbawa si Mrs. yung sinasabi ni Panyera, ang nabuntis tapos ibang lalaki pala, itinago niya. So, yun po ay ground. Yes. Pero sa lalaki po, hindi po siya considered as diba? Dapat, ground. Kaya nga isa sa mga rason kung dapat, kung bakit dapat, no, i-review ang ating family code sa ngayon, ay dahil nga po, at ang mga iba pang batas, ay dahil nga po, hindi na siya hindi na siya, kumaga, discriminatory na para sa mga kababaihan. Dos Compañeras. Okay, marami pa mga questions pero wala na tayong oras, Attorney Cam. Sa mga susunod pong pagkakataon ay sasagutin namin. In fact, Attorney Cam, tingnan ko yung iba nating mga messages. Napakarami pang mga questions patungkol sa annulment, separation, legal separation, mana. So, pasensya na po kayo, no? Hindi namin mauubos sa isang upuan lang ang inyong mga questions. Dos Compañeras. Kaya lang, Attorney Cam, pwede bang sumagot ka pa ng isa o magbati ka dyan dahil hindi pa pala, nakalimutan ko, hindi mo ko ni-remind, alam mo naman, pag tumatanda ang tao, nakakalimutan ng mga obligasyon. Ito muna, batiin ko muna yung mga nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat po sa mga nanood, nag-share ng ating live ngayon. Thank you so much. Kina Merlinda Abolencia, Jericho Ferrer, at Ronnie Isda sa Bacoor, Cavite. Hello po. Magandang gabi rin po, Rodel Anasio, George Garcila, stay safe daw po ha, ayan, ingat po kayo. Nas Findes, magandang gabi rin po, and Nenalyn ganun din po, of course, batiin ko na si Papa Will at saka si Mama Jovita na nakatutok sa atin, lagi yan, na number one fan ng Dos Compañeras, Melita Dizon Francisco, Michael Manalo, Rico Bagisi, and Mel Aquino. Good evening po. Yes, thank you very much, Attorney Cam. Sa tanong na, Attorney Cam, pakiulat mo nga yung question. Para sa ating Malakas question, sa mga gusto pong sumali at of course, mananalo ng 500 pesos, ang hindi makatiwirang pag-iwan sa pamilya ay may tuturing na blank na basihan po sa nabasehan para mapadeklarang walang bisa ang kasal. At ang nanalo sumagot ng psychological incapacity dahil yun po ang sagot, no? Congratulations sa iyo, taga Laguna. Congratulations sa iyo, Romel Macaraig. Congratulations! Ang tabayanan po ang inyong premium mula kay Attorney Cam. Siya po ang magpapadala sa inyo. Okay, so bukas, hindi ko alam kung anong topic ni Attorney Cam dahil kung sino pong nakaupo, siya po ang in charge sa topic. No? Pero kung ito ang mapipili ni Attorney Cam, yung mga questions niyo automatic masasama po sa ating talakayan tomorrow. Nakasama po natin sa kabilang side si Billy Domingo at Het Del Moro. Kami po inyong mga nakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Compañeras.